Hello guys, ay nandito tayo ngayon sa ating pwesto, no? Ito yung ating sari-sari store at siyempre yung ating bahay din. Ngayon ay share ko sa inyo, no, yung kung ilang piraso yung deliver natin araw-araw at kung ano yung ginagawa natin, no, simula ngayong umaga ay medyo late na yung ating manok, no, na deliver ngayon. Pero habol pa rin tayo dahil ngayon araw ay Saturday at sahod ng asingko ngayon ay 7 pa lang. So hihahabol natin to na talagang magawa natin ng paraan na maaga tayo mamaya. Dahil ngayon ay araw ng Sabado. So mula nga ng December 1 hanggang ngayon ay kagabi ay over tayo sa quota, no? Sobra-sobra tayo. So nakakabawi na tayo. Nung November talaga ay kahit anong negosyo natin dito sa tindahan. Pero yung kay Commander dyan malakas, no? Yung sa atin lang sa first branch ang medyo mahina. Pero ngayong December ay bumabawi na siya. So ngayon ay papakita ko sa inyo ang ating deliver ngayon ng manok. Ayan, kung anong ginagawa ni Bubor. Ayan, wait lang ga. Ayan. Ito yung ating manok. Ayan, mga idol, pasensya na, wala akong damit. So branded yan mga idol ha. Ayan. And ito ay ginagawa natin bago natin lilinisin to. Pero malinis na to mga idol. Ayan, no? Malinis na talaga yan dahil mas ito kagandahan kapag ka-branded yung manok natin. At saka araw-araw tayo nagpapadeliver, no? Dahil nga ayaw natin na may frozen, no? Na try na natin dati na bumibili sa mga mall, no, minsan akala mo wala siyang yelo, pero natunaw na palang yelo, frozen siya. So mas iba talaga yung lasa ng manok na hindi siya frozen. At sariwa talaga siya, nagaling siya sa planta na i-deliver sa atin, no? Yan, sa planta talaga galing yan mga idol. Ito ay apat na 15 yung ating pinapadeliver, so 60 pieces ang nauubos natin. Yung mga nagtatanong dyan kung ilang piraso yung nauubos natin sa isang araw, 60 po ang ating nililinis, no? At yun ang ating nauubos sa araw-araw. So bawat balot nito, pakibuhat na lang. Pakibuhat. Bawat balot nitong ganyan, 50 pieces, no? So ngayon ipapakita ko sa inyo ay pasensya na kayo against the lights. Ayan. Kaya ating kinikilo yan isa-isa. Yan, o. Kikilohin yan, o. Yan. Para walang daya talaga, mga idol. Walang daya talaga na yung ating manok ay kung gaano kabigat. At isa-isa talaga yan, yan, o. Yan. Kinikilo isa-isa. Yan. Kinikilo. Yan. Kikilohin isa-isa kung ano yung bigat ng manok natin. Kasi yung iba, sa isang balot, may minsan bumababa, minsan may mas mataas, no? So para pumantay lahat ng laki ay kinikilo natin isa-isa yan. Tapos yung tinatawag natin na sinasizing natin, parang sa itlog din. Yan, para wala talagang daya, hindi makakalusot na may maliit, may malaki, pero yung ganun pa rin yung price natin. So ang ginagawa natin, para sureball talaga, kinikilo natin isa-isa. Yan, kinikilo isa-isa. Yan. Yan. Pagka para kay Commander dito, yung kanyang ginagamit ay 0.9 dahil lahat ng kanya dito ay chop, no? So sa atin doon ang mabenta kasi ang bestseller natin ay whole chicken. Yung kay Commander dito ay yung chop yung kanyang mabenta kasi cart lang siya at siyempre subdivision dito sa loob ng aming subdivision. So dito yung ating second branch. Yung first branch natin doon sa harap sa labas. So yun ang medyo malakas ang mga buo doon, no? Yun yung bestseller natin yung 1.1 kilos or 1-0, no? Yung 1 kilo. So yun na isa-isa yan ni Bubor. Ayan. Dilim. Against the lights talaga. Dito kaya. Ayan. Ayan, no? Dilim pa din. Dito na lang tayo. Ayan, no? Kinikilo isa-isa. Ayan. Yung ating nauubos, mga idol, sa isang araw ay ito nga, 30 dun sa akin, 30 din dito kay Commander. Bali lahat ay 60 araw-araw sa dalawang branch natin, no? Medyo mahina nga lang din yan, pero pag araw-araw naman ay dalawa, 60 pieces ay medyo malaki-laki na rin yung tutubuin natin doon. Isa pa, si Commander ay walang tao dito. Tapos ako doon, isa lang din ng tao ko, so medyo okay na rin ang kitaan. Tapos may tindahan pa tayo dito kahit paano. Ayan. Wala nang laman, dating wholesale, ngayon retail na lang. Yung mga sigarilyo pala natin, ito marami. Yan. So yan ang wholesale natin, yung mga sigarilyo. So yun sana kayo dahil medyo madilim, no? Yan. Pinaisa-isa talaga yan.
dilim. Wala kasing init ngayon, makulimlim kasi walang init. So nagbukas na tayo ng ilaw. Ayan. Saka yun po, para sa pag mag-vlog tayo, maliwanag sana sa inyo. Kaso nga ay madilim. Ayan. Ayan, kinikilo ni Bubor sa isa. So yun ang ating diskarte mga idol, para hindi talaga tayo maisahan or hindi pantay-pantay ang laki. Pinapakilo natin yan araw-araw, isa-isa. Para yun nga ay hindi natin dinadaya yung customer, at the same time tayo din hindi mandadaya. Kasi mahirap mga idol ang isang negosyo na nandadaya ka, no? So hindi ka honest sa sarili mo rin, no? At parang iba din ang iyong pagka ninegosyo, no? Parang pandaraya. Mahirap po yun mga idol, no? Mahirap kumain ng pinaghirapan natin nga, pero dinadaya naman natin ng ating kapwa, no? So sa atin ngayon ay nagsisimula pa lang tayo sa ganitong negosyo. 1 year mahigit na tayo, pero unti-unti natin itong sinusubukan na mapapaganda talaga at mapapaayos ang kalidad ng ating manok. Nung baguhan pa lang ako mga idol, sabi ko sa inyo, kung saan ako kumukuha ng manok, wala akong ganitong deliver galing sa planta. Kasi nga, kukunti pa lang, 15 pieces lang nauubos ko sa isang araw, 12 piraso lang nga unti-unti dumadami ang ating customer. At yun, ganito na tayo ngayon, no? 60 pieces na ang pinapadeliver natin araw-araw yan mga idol. Tapos makikita nyo dito ang ating freezer. Wala talagang laman yan, no? Walang laman yan dahil ubos kahapon ang manok natin. Wala tayong deliver talaga na hindi araw-araw. Kailangan araw-araw magpapadeliver tayo para fresh talaga ang ginagamit nating manok galing sa katayan ng planta talaga. Hindi yung palipalengke, kasi ang sa palipalengke hindi naman sa minsan may amoy ang manok, no? Minsan marumi. Tapos may nakita akong tawag dito, yung katayan. Diyan lang nakalapag sa simento, ang dumi-dumi. May mga uod pa. So ayaw ko nung ganun. So nakita ko kasi, na-inspired ako sa yung napanood ko sa isang sikat na litsun manok, no? Ay talagang hindi sila kumukuha ng di baling mahal, bibilhin ng tao basta't masarap yung quality, magandang quality, masarap ang manok, fresh yung manok, yun. So, yan. Lalaki mga idol, oh. Basta't branded, ayos. Kunti lang, may mga natitira din na balahibo, pero konting-konti lang. Malinis talaga pag branded, kaya hindi ka na mahirapan maglinis. Tulad may mga konti, oh, pero madali isang tanggalin. Unlike sa palengke minsan. Tapos yung leeg niya ay may amoy, no? Dito sa atin sa branded, wala. Maayos at malinis talaga. Di baling medyo mahal yung kuha natin, pero pasok naman sa banga yung ating customer. Nung pag natikman naman nila, minsan hindi maiwasan talaga na wala tayong deliver, no? O kaya yung hapon na yung deliver natin, naghahanap tayo ng mga brand na manok sa iba't ibang mga yun nga lang, makakakuha talaga tayo frozen na or medyo frozen na. Wala na tayong choice talaga, kaysa naman hindi tayo makapagtinda. Pero hanggat maaari, araw-araw talaga ginagawa natin to. Bihirang-bihira yun nangyayari mga idol na wala tayong manok, kasi nga ang ating supplier ay matagal na rin sa atin nagsusupply, no? So inuuna tayo. Ayan, no? Inaisa-isa talaga yan, kinikilo. Yan, kilong-kilo yan mga idol. 60 pieces. So yun lang, sana ma-inspired kayo. Kami dati nung nagbabaguhan pa lang kami sa manok, ay talaga naman ay halos pagod, hirap, gutom, lahat yan ay puhunan, hindi lang pera. So yan ang puhunan, ang pinakapuhunan natin dyan ay pagod, hirap, gutom, at grabe ang sakripisyo talaga. So kailangan lang dyan ay may determinasyon ka, no? Determinado ka sa iyong ginagawa na malalagpasan mo yan. So ngayon may tao na tayo, ayan, unti-unti. Baka next year ay kukuha na naman tayo ng isa, kasi naawa rin ako dito. Kaya nga tataasan natin siya ng sweldo. Ayan, kasi mas marami siyang nililinis. Siya lang naglilinis nitong 60 pieces. Ako kasi nagmamarinade, at saka si Commander. Hindi pwedeng iba ang magmamarinade, baka iba yung lasa kinabukasan, iba na naman ngayon. So kailangan ay kami ni Commander talaga ang gumagawa ng pagmamarinade. Gusto ko sa kanya paglilinis,
So, inaano pa natin yung paglilinis niya. Sinusupervise pa natin, tinitingnan, sinusigurado natin at tinatanong natin kung paano niya ba nilinis, maayos bang paglilinis. Araw-araw po yan, hindi po natin pwedeng pababayaan na baka naman anong ginagawa sa paglilinis hindi natin masasabi, di ba? So, ang kailangan talaga dyan mga idol ay hands-on tayo at siyempre yung discarding natin na araw-araw ay tinitingnan natin, ini-improve natin at wag natin pababayaan yung ating negosyo sa araw-araw talaga dahil dito ang ikabubuhay ng ating pamilya. So, ayun. Tuloy-tuloy tayo, malapit nang matapos. Ang oras ngayon mga idol ay kakakain na namin alas 11, alas 12 na. So, hahataw na naman kami nito kasi late na ang deliver ng manok. Pag Sabado kasi, napakaraming deliveries ang hinahatid nila. So, halos inuuna na tayo. Ang iba napakarami rin ang kanilang dinideliver. Hindi lang ganito karami yung tulad sa atin. Daan-daan na manok ang kanilang dinideliver din. So, ngayon ay medyo na late na talaga, ay tanghali na. Pero, yun nga, hataw na tayo, no? Ito ang ginagawa natin umpisa, tapos nilinisin yan, imamarinate ko bago ilalagay dito ulit sa freezer. Bago tayo aalis, kailangan fresh pa rin ang manok bago natin lutuin. So yan ay yan ay ginagawa natin. Puya tayo talaga, lalo na kapag ka may school, no? May pasok sa school. Kaya hindi natin ito napapalaki ang tindahan natin dahil nga ay wala na tayong oras. Retail lang. Hindi natin pwedeng iwanan to dahil dito tayo nagsimula. Ito yung ating katas ng sari-sari store. Itong second branch, first branch at saka second branch ng ating Mang Doc's Fried Chicken. Sarap na binabalik-balikan, no? Dito nang galing sa ating sari-sari store, no? Kaya hindi natin pwedeng alisin ito. So, magkakaroon na tayo ng pagkakataon na mapalaki to or hanggang ganito na lang or mag-other branches tayo ng ating Mang Doc's. Yun lang. Ang ating mag-share sa inyo mga idol. Yan ay tuloy-tuloy si Bobor sa pagkikilo. Yan o. Kinikilo tuloy-tuloy yan. Yan. Paubos na. Grabe. Pagkilo pa lang isang oras na. Tapos yan ay lilinisin na yan, tapos mag-aantay ako niyan. Pag malinis na, saka ko mamarinade. Sabay alis na. Grabe, naghahabulan na kami ng oras niyan mamaya. Pero kumain naman na kami, so wala nang pahingaan hanggang alas 3. Kasi kailangan alas 3 ay aalis na tayo. Papunta na tayo doon sa ating pwesto. Dahil marami pa tayong inasikaso. Hindi lang yung pagdating natin doon ay lulutuin na natin yung manok. May proseso pa po yan. Yes? Okay, sige, ayun na, kukunin na ng aking anak yung cellphone. Sana in-inspire kayo, motivate. Siyempre kung bago sa aming channel at gusto niya pa kaming video about sari-sari store and siyempre yung ating pritong manok business, ay huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para marami tayong ma-motivate at ma-inspired. Iba talagang mayroon tayong sariling negosyo. God bless, bye!